guys, another day, another vlog. Vlogger yan, char. Here I am again, nag-bake naman po ng mga orders for tomorrow and mga rush orders for today. So ayun nga, ganado ang lola mo. Charis, Diyos ko naman, finally nakabit na yung aircon namin. O diba guys, achievement yan. Pero good luck sa bayarin. So anyway, iniintay yata talaga ng mga customer ko na lumamig yung place namin. Wala, hindi ba naman pagkayaring makabit napakaraming walk-in customers and confirmed orders. So again, salamat po talaga sa lahat ng mga umu-order po sa Cake Sighting Cakes. Wait lang, nagpe-prepare po ako dyan ng Choco Moist Cake. This is our best seller, pero sa mga mas may edad, ang best seller para sa kanila ay ang caramel cake, yung cake ubi cake. Pero sa mga kabataan, I mean kahit hindi naman talagang mga sobrang bata, mas gusto talaga nila Choco Moist dahil siksik. Pero kanya-kanyang panlasa naman po yan. Pero masasabi ko lang po sa inyo, bestseller po para sa akin lahat ng cakes namin. Hindi po dahil sa ako ang nagbe-bake, pero dahil sabi po ng mga naka-order na. Anyways, hindi nyo naman po malalaman kung hindi nyo po titikman. Hinihintay nyo, order na po kayo. So ayan, pinabilis ko lang po mga pangyayari. Pero ang totoo po dyan is 4 hours na po akong nagbe-bake dyan. 3 na po ang gamit kong oven dyan, pero tagal-tagal lutuin ng Choco Moist. Hindi po pwedeng biglain niya ng apoy. Low heat lang po talaga siya para po masiguro na moist po ang ating Choco Moist cake. So ayan nga, after nating magsigang na mga binik nating Choco Moist, eto na talaga ang tunay na pagsubok. Ang mga urungin. Abay, totoo nga po yata ang chismis. Sa urungin lang may true love. Iniwan mo na maghihintay pa rin. Para makapag-urong for the linis ng person, kain po ang ating tinitinda, kailangan po lagi malinis ang ating paligid. Habang hinihintay ko po na maluto ang Choco Moist cake natin, nagtimpla po muna ako ng kape at nag-unwind lang. Yun na, tamang kain lang, tamang food trip lang. O, diba? Sarap na sarap yan. Mga martis dyan, oo na, hindi napapayat. Huwag na kayong OA. Ay, ano yan ating? Salita kang salita dyan, ibo-voice over ko lang din naman itong sasabihin ko. Ayun nga, luto na ang ating Choco Moist cake. O, diba? Look at that. So moist, so soft. Char. So yun nga, after makapag-bake ng Choco Moist, need natin itong palamigin. Hindi siya pwedeng ilagay agad sa chiller para icingan. I believe me, papano agad ang chiller mo kapag ano ginawa mo. So yun nga, malaking tulong din talaga yung may aircon. Dati kasi kailangan pa naming mag-antay o tutukan na electric fan bago lumamig lahat ng aming mga binibake. Pero ngayon saglit na lang. And I'm so happy for that. Pero ngayon na nag-icing na rin ako. Hindi ko na nga lang na-videohan kasi may mga walk-in customers kasing dumating kanina. So talagang videohan yung a day in the life of a baker. Yung maghapon talaga as in. Nga lang, may mga walk-in customers tayo na kailangan nating pagsilbihan, pagbilan, at i-entertain ang mabuti. Ayun nga, after nilang makapag-order na, nagsimula na rin ako mag-icing. Inuna ko ang gawin yung order for today na rush order ni Sis Abby para sa kanyang father. Anyway, palaging thank you Sis Abby sa laging pag-order kahit rush pa yan ako, papatulang ko yan at loyal customer kita. Sumunod kong i-quote yung Red Horse Team Cake na in-order naman ni Sister Karina. So ayan, nagtabas na ako ng pang number cake naman to. Random details talaga siya, pero konti lang man yung details niya, kaya binigyan ko na lang malaking discount tong aking customer na to kahapon. At nakakatuwa lang kasi after niyang magpag-book or mag-order sa akin ay payment per siya, nag-send agad siya sa Gcash. So thank you so much po. So itong number cake na to ay plain lang naman ang kanyang final coating. May mga ilan-ilan lang na fondant details. So dahil first time customer ko din siya, medyo nilakahan ko din yung cake. 5x4x3 lang siya, pero naging 6x5x3 na po siya. Nga po, ginagawa ko na nga po ang cake ni Sis Abby. Sayang nga nabukan kanina si Sis Abby, pero medyo naliliitan siya sa dedication cake na available ko, yung rectangular size. Nag-request siya at nag-asakin kung pwede daw ba akong makapag-bake pa yung worth 1K. So ayan yung outcome. After nga natin magawa yung cake ni Sis Abby, is binax na natin siya. Actually sa cake business, hindi ka lang talaga baker. Kung minsan kargado, engineer, architect, painter. Katapos nga ng cake, nagiging photographer pa nga kami. Hindi pa dyan natatapos siya. Siyempre, kape is life. After ko nga magawa lahat ng customized cake, is nag-bake naman ako ng crinkle. Siguro natapos ako sa mga cakes around 1 p.m. or 2 p.m. Not sure, pero ayan nga, gumagawa na ako ng crinkle. Kasi may mga naghahanap siyang walk-in customers. Bago din yan, nakapag-bake na rin ako ng egg tart. Multitasking ba? Habang nag-cake ka or nag-icing ka, nag-bake na rin ako ng ibang paninda ng josawa ko. Anyway, bukas po is May 8. Magiging busy na po ako para po sa darating na Mother's Day. Mayroon din po kasi ako mga customized cake, kaya ako mag-order po kayo. Mag-order na po kayo ngayon dahil di na po ako tatanggap ng rush. Multitasker po ako, pero hindi po kasi superwoman. Ayun nga po, that's all for today. Thank you for watching. Thank you!